Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:31. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong mga kabyanan, welcome sa Monday edition sang Iloilo Morning. Hindi makatulog sang dugay. Temporaryo nagatalo sa inyong regular anchor nga si Janelle Baclay. Hindi mapunggan. Being pabiyonay ni for this edition, it's a Monday, August 11, 2025. Sa imo pang lakat, matakugang Manami ang tiyempo dari sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. nga supat, malapor sila na ang dugan ko inda. Hopefully sa inyong hamtangan, manami man ang inyong saniyang mga panahon. Later on, magkakontak kita with the Pag-asa Iloilo. Palo naton ang pinaka-latest no, sa lakat ng panahon all over Western Visayas. Makuntagit sang tunay. Ug mga Pero wala. magdala man kita sa pilaiya kabaga informasyon, mga balita Day. all over Western Visayas. Ang isa diri nga hibalo naton ang estado sang dengue no, sa Iloilo Province. Nagligad nga Sabado mga kabyanan ang senador, no, si Senator Loren Legarda, nagpadulong diri sa Iloilo City ang paglunsar na, no, launching sining duha ka mga libro, ang Panagyaw kag ang Badbad. Ginpondohan niya ini 2 million pesos ang iya siniyang ginhatag nga pondo sa University of the Philippines in the Visayas. Ang pag-highlight sang mga pagsalaysay no sang mga ila sini nga kultura sang indigenous peoples diri iya sa bahin sang Western Visayas, particular Panay and Gibaras. Ang ilagin feature amo ang Panay Bukidnon sa isla sang Panay. Ang imong supat, malapor sila na ang dugan ko. Batita man ang pila sa mga concerns no nga ginapamangkot sa kay Senator Legarda later on. Yeah. Hopefully makakuha man kita update with the Iloilo City government no with Janelle in a while. Pero
maunahon naton ang latest naman sa bahin sang dengue sa probinsya sang Iloilo. Ibalo naton bala ang pinaka-latest with Miriam Grace Erenieta mga kabanan ang aton siniya nga paghibalo sang estado na number of dengue sa probinsya. Ibalo naton nina. Yan, maayong aga. Miss Bing, maayong aga sa imunok, maayong aga sa aton nga mga tagpalamati sa programa Iloilo Morning. Miss Bing, no, unfortunately, miara kita sang bad news sa aton nga mga tagpalamati no sa province of Iloilo. Nadugangan kita, Miss Bing, sang another naman no nga dengue fatality according to no sa aton nga Iloilo Provincial Health Office. Nayara na Miss Bing no sa 14 ang aton nga dengue fatality sini nga tuig lang ha. Halin ini no January 1 to August 2, 2025. Nagsaka Miss Bing sa 40 no ini matapos nga timi isa kita nga nagdugang nga ginapatihan na patay sa dengue. According to kay Dr. Rodney Labis, ang head sang aton nga Health Service Delivery Division sa Iloilo PHO Miss Bing no ginapatihan nga ti ini no nga napatay sa dengue. Nagniara ini siya Miss Bing nga balatian sa kidney kag ginasuspetsahan Miss Bing no nga antes ini siya napatay na stroke pa no ang pasyente. So ang pasyente Miss Bing no 54 anyos nga babayi gikan ini siya sa Banwa sang Dumangas Iloilo. Rason sa karon no nga ang Banwa sang Dumangas miara na nga isa nga na record nga dengue fatality sa subong nga tuig. According pagitirino kay Dr. Labis ang aton nga Dengue Death Review Committee sa probinsya magahiwat Miss Bing sang review no kay ti talalo pang doon Miss Bing 14 na halin pa lang no January 1 to August 2 14 na iya ang na-record no nga dengue death diri sa province of Iloilo. So sa sini Miss Bing no nga Dengue Death Review Committee hibaloon Miss Bing una ano ba na ang reason no nga nagataas ang aton no nga dengue fatality sa province of Iloilo. Hibaloon man suno kay Dr. Labis no diin kita what went wrong no diin nagkulang ang PHO no kag ikatatlo hibaloon Miss Bing kumbala no ining 14 nato nga napatay sa dengue tungod kinman bala sa dengue no ang ilang kamatayon. So magluwas Miss Bing lawago lang naton Miss Bing ha sa 14 nga nino nga aton nga dengue fatality una diri nga naka-record no sa dengue death ang province of Iloilo sang January 18. Isa ini Miss Bing no ka 67 years old nga female gikan sa Banwa sang Pototan ginsundan ini no sang same month January no 6 years old nga bata nga lalaki gikan sa gihapon no sa Banwa sang Pototan. Ang ikatatlo no nga dengue death ato sa province na record man sang January 25 71 years old male gikan sa Banwa sang Carles. Ang ikaapat nato nga dengue death na record no sa January 30 11 months old nga bata nga lalaki gikan sa Banwa sang Oton. Ang ikalima naton Miss Bing no nga dengue death nga na-record no sa province of Iloilo, 2 years old female gikan sa Banwa sang Tigbawan. Ang ika-anom sang February 26, 47 years old male gikan naman no sa Banwa sang Carles. Ang ikapito nga dengue fatality gikan sa Banwa sang Balasan, 25 years old nga napatay sang February 27. Ang ikawalo sa Banwa sang Dueñas, 21 years old female. Ang ikasyam no gikan sa Banwa sang Sara, 2 years old female. Ang napulo nato no nga dengue death gikan sa Banwa sang Lambunaw, 35 years old. And then no mi ara makita dengue death nga na record sa San Rafael, 27 years old. Sa Balasan mi ara pagid Miss Bing no additional mi ara kita no or ikaduhanan ni no sa Balasan 9 years old nga bata nga lalaki. And sang last week lang Miss Bing no sa pag-interview man naton kay Dr. Labis gimpahayag niya nga may 32 years old nga napatay no sa gikan naman sa Banwa sang Concepcion. And subong no ang latest naton nga morbidity week 31 another naman Miss Bing amo ini siya no ang ika-14 naton ang 54 years old nga babayi gikan sa Banwa sang Dumangas Iloilo Miss Bing. Yes, pero may comparison ta yan last year comparing sa subong status no o number of cases Yes. Sa Iloilo. Yes, Miss Bing, may ara kita no. Actually, Miss Bing, no, kung basihan lang natin, Miss Bing, ang cases yan, naganubo last week, may ara kita na record na pagnubo man sa dengue cases compared natin no, sa same nga morbidity week sa 2024,
And this year, no, sa morbidity with 31 sa 2025, i-compare natin siya sa morbidity with 31 sa 2024, nagnubo kita misbing sa 22% ang aton nga cases. Last year, niara kita no sa 4,734 nga cases with 9 deaths. Subong niya misbing no sa morbidity with 31, 3,705 and 14 deaths. So nagnubo misbing sa 22% ang aton nung dengue cases sa province of Iloilo. Nonetheless, no, ang aton nga Iloilo Provincial Health Office, misbing, no, sa gihapon, nagpahanumdum sa aton no, nga mga tagpanamati, no, nga ti, kinahanglan pabaskugon pagid naton ang aton nga 4S strategy. Ari ba na misbing, no, pabati lang naton, no, Yes. sa lipot lang ang pahayag sa aton nga Health and Health Service Delivery Division, si Dr. Rodney Labis. Dahil lang ang pagpaktis ang subok na nga forest strategies ang Department of Health para nga makontrol nato ang paglampas ang dengue nga malatian nga posible manginason sa pagkapatay sa aton nga pasyente. So mag-search and destroy mosquito breeding sites at least once a week sa maglibot sa aton og saran kag gubon kutob kag tinirang sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Mag-secure self-protection kagay sang mosquito repellent kag malabang nga bayo para nga mapanubo ang risko nga makagat sang dengue nga lamok. Seek early consultation. Kung may hilanat kag ibang nga sintomas ang dengue, magkonsulta kita gilayon. May libre nga dengue test kit sa aton nga mga health centers. And lastly, support fogging and spraying in areas with clustering of dengue cases para nga makontrol ang populasyon sa dengue nga lamok sa aton komunidad. So there you have it, si Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO. So gina-emphasize gid always no sang aton nga PHO misbing no ang aton nga 4S strategy kiti hambal ni Dr. Rodney Labis misbing no nga kung napangita naton ini no ang mga ginapangitlugan sang lamok, hindi na mag-multiply no ang mga lamok kag malasen naton ang aton nga dengue cases misbing. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, Miriam, Grace, Erenieta, mga kabyanan, sa report down province of Iloilo particular. Ang numero sang kasos ang dengue sa probinsya kag ang Provincial Health Office nagapanawagon gid no. Ginaliwat-liwat ini sang Health Department, hindi lang sang province of Iloilo but the whole of the Department of Health mga kabyanan sa Bilog Pungsod bangod man sang kasos ini sang dengue nga makamamatay gid. Hindi mapunggan, manghay-hay. Sa ilo kita mga kabyanan, sa isa na naman ka-ahensya sa gobyerno, ang Department of Trade and Industry, ang nagabantay gid no sa mga aton siniyang ginabakal bala, ara bala ini sa suggested retail price, ang natabo nga paglabay sa bagyo, no, asud-asud nga bagyo sa mga nagdiganda nga semana, nagresulta ini sa syempre pa no, mga naapektuhan gid ang aton sa ninyo nagapangunang mga balaklon for the DTI no sa price freeze sa bahin sa mga affected areas sang paglabay sa isang bagyo. Ibalo naton bala ang latest naman sa bahin sa DTI, may mga iban pa gid no nga mga update sa amo iyang ahensya. Sa report naman ni JP Hervas. James, good morning. Good morning, Ms. Bing. Hugot nga ginapatuman sa Department of Trade and Industry o DTI Western Visayas ang price freeze sa mga basic necessities sa Iloilo kag Bugos nga tike. Ini kasunod misbing sa deklarasyon sa State of Calamity sa Iloilo City Government kag sa Antique Provincial Government kasunod man sa naging epekto sa habagat naging pabaskog pa sang bagyo sang nagligad nga Hulyo. Nablang nga santo misbing sa Price Act ang presyo sa mga basic necessities sa mga lugar nga ginapedaron sa State of Calamity ang automatic na na-freeze sa ilang mga prevailing prices sa sunod sang 60 kadlaw. Sa subong, wala pa sang may na-record o kung may nabalag na violation ang DTI pero padayon ginabantayan sa ahensya ang presyo sa sardinas, gatas, instant noodles, kape, bottled water, tinapay, asin, kag kandila. Luwas diri may iban pa nga mga produkto sakop sa mga basic commodities and prime or basic necessities and prime commodities ang hugot man ginabantayan sa DTI Western Visayas. Ang mga nagalapas misbing ha o kung ang mga nagaplano maglapas mahimo magpangatubang sa multang nga 5,000 tubtob 1 milyon ka pesos kag pagkapreso sa sulod sang isa tubtob pulo ka tuig. Panugyan sa ahensya sa publiko
magpabilin nga mabinantayan kagilayon nga mai-report ang anuman nga paglapas sa ila sining nga ahensya. And speaking of DTI Western Visayas, Ms. Bing, may bago na nga pinuno ang DTI Region 6. Ini kasunod sa pagretiro na ni Regional Director Rachel Nafable. Magapangalagad bilang OIC Regional Director si Director Maria Dinda Tamayo nga nagpangalagad bilang Provincial Director sa DTI Iloilo. Si Nafable, Ms. Bing, ang nagretiro epektibo sa nagligad nga Biyernes matapos ang 35 katuig nga serbisyo publiko. Bitbit naman ni Director Dinda Tamayo sa iya nga pagpungkol bilang pinuno sa DTI Western Visayas ang malawig nga experience kag madalom nga paghangop sa economic landscape sa rehiyon. Kapartner ni Director Tamayo sa pagtipong sa mga negosyo sa rehiyon, si OIC Assistant Regional Director Nuta Isores nga magapadayo naman sa iya nga pwesto. Ms. Bing? Okay, so si Ma'am, Ma'am Nafable, no? Nag-retire? And we are blessed nga sa iya siningam ulihi nga mga simana sa pagpakalagad bilang Regional Director sa DTI. Gimbisita mismo ang Radyo Pilipinas para sa ila sining aktibidad. Thank you, Gid, no? Kay Director and ang iya sining pag, peto katuig, Jay? 35 katuig nga pagpangalagad, Ms. Bing. Samtang sa DTI Iloilo, Ms. Bing, nagsaka si Director Tamayo magpungko karon bilang OIC Provincial Director sa aton sining DTI Iloilo, si Mama Maria Doreta Chavez. Si Ma'am Dori, ang muli siya ang contact naton perme when it comes sa mga price monitoring diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero si Mamutya is? Si Mamutya, Ms. Bing, will remain as OIC Assistant Regional Director matapos man ang iyang pagpangalagad bilang direktor sang Antique kag sang probinsya sa Guimaras. Sa price freeze, Japes, ang Iloilo City and Antique, bali na paidalom sila sa karon? Yes, Ms. Bing, no? Ini kasunod man sa pagdeklara sang sangguniang panalawigan sang Antique sa State of Calamity at the same time sang City Council sang State of Calamity sa nagligad ng mga sinimana. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you, Gid. JP Harvas, mga kabyanan, sa pagdulog sa aton sa mga impormasyon may kangtanan sa bahin sang Department of Trade and Industry. Magatingwa kita nga makakontak mga kabyanan sa Pag-asa Iloilo. Hibalo naton bala, no, ang ining state of estado karon sang sining aton sa diya nga panahon. And may kita lan with President Ferdinand R. Marcos Jr. O ginabatayan nato nila mga kabyanan para makadulong man kita, no, sa inyo sang pinaka-latest nga mga update down the President, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yara sa aton linya ang Pag-asa Iloilo, ibalo naton bala ang lakat sang panahon. Inday, kay gali na Sa atong linya mga kabyanan, ang Pag-asa Iloilo, hibalo naton ang latest update sa lakat sang panahon, si Leonor Silvestre. Yara siya sa atong linya. Good morning, Leonor. Anong update sa lakat sang panahon? Hi, hello everyone. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw Monday, August 11, 2025. As of 4 a.m. pag aga, ang monitor natin nga Ibagyong Goryo nga ara sa may category severe tropical storm. Kina-estimate natin ang iya kalayon kasi sa mga available na data ngara sa 1,305 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ng 110 km per hour near the center, pagkastanas na up to 135 km per hour. Ang iya hulag ay pa-westward at 25 km per hour. Si Bagyong Goryo posibleng magwa sa ating na Philippine Area of Responsibility by Wednesday sang gabi or digani early morning sang Thursday. And then southwest Luzon naman pa tayo nag-apekto sa may western section of Luzon. Dito naman sa Western Visayas, general ng parwali kita, pero wala man natin nadula ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan pangalagod po nag-oob. Labanagod sa hapon, tugas ang localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin na magahanin sa direksyon
southwest to south nga magadalasang makanay tugtog makasaran pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng 5:40 AM kag magatunod ini 6:10 PM karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update. Halin diri sa may Iloilo weather station. Ako si Leonor Silvestre. Madam, mabigyan salamat. Yes, Leonor, ano ganing ka weather system ang nag-aapekto sa karon? Sa subong ma'am, ang ating weather system ay localized thunderstorms lang ma'am. So, generally sa weather system. Yes, si Fabian. Si Fabian ma'am, nakagawa na to sa ating Philippine Area of Responsibility kag dito na siya. Ang subong mga bagyong ginamonitor natin si Bagyong Goryo. Si Goryo. So, diin siya subong si Goryo? Ara ma'am sa may 1,305 km east of extreme northern Luzon ma'am. So, bali sa par So, siya. medyo malayo-layo. Sa par. Medyo malayo-layo pa siya. Oo, pero O sa Silatang Philippine area. Philippine area. Yes ma'am. So, aside from Goryo, outside sa par, may mga ginamonitor? Sa karon wala? So far, wala naman, ma'am, kita may ginamonitor na other water disturbance aside kay Bagyong Goryo. And ang mga bagyo nga nagalabay sa bulan sa Agosto, mga ano siya gani? Ano, ma'am? Mga pila ka bilog ang nagalabay sa nga bagyo sa bulan sa Agosto? 2 to 3, ma'am, ang possibly na maglabay nga mga bagyo dito sa atin, ma'am, sa Philippine Area of Responsibility natin. Okay, sige. Leonor, salamat gid ang heat index subong adlaw mga magalabot sa pila. Kadigul. Ang posible sa ang ating heat index na maglabot 38 to 41 degrees Celsius. Okay, sige. Thank you, Gid. Okay, thank you, ma'am. Yes, nabatian mga kabyanan, si Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa napatsang panahon. Manaming tiyempo and ang heat index magalabot sa 38 to 41 degrees Celsius subong yang adlaw. And siguro medyo malayo sa aton. Ang ginamonitor naton nagligad nga si Bagyong Fabian ara na sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ay, si Tuto katulog. Hindi makatulog sang dugay. Hay, hinday sa imo yuhunga. Na-mention ko kayo na mga kabyanan ining paglunsar sang duha ka mga libro. Ang ining panagway kag ang badbad, no? No less than si Senator Loren Legarda ang nagpanguna sini kaupod ang mga opisyales sang University of the Philippines in the Visayas sang Saturday sang hapon mga kabyanan. And ang pag turnover sining rehabilitated nga auditorium sang UPV no ginasaylo na sa tagdumalahan sang University of the Philippines in the Visayas ining auditorium no. And pagkatapos sang amo iyang sining pag turnover sang liabe launch naman ang amo iyang eskwelahan ang University of the Philippines Visayas sa sining duha ka mga libro no, ang panagway kag ang ining badbad o kun ang badbad di ba ang tangling no kunong pagkakas no sa mga kunanudang nagapulupot. So amo ini ang title sang duha ka mga libro mga kabyanan. 1 million pesos ang ginhatag sang senadora sa bahin sang University of the Philippines in just 1 year no. Natapos nila ang amo iyang paghuman sang libro. Ang concentration sa sining mga libro amo ang pag-highlight sa mga ila kultura no sang indigenous peoples particular sa bahin sang Panay Bukidnon no sa Kalinog. Ato dito si Commissioner Alex Centena sang National Commission for Indigenous Peoples sang ginhiwat ining turnover sa bahin sang University of the Philippines Visayas mga kabyanan.
Wala na kasang oras sa atong sining pagpangalagad. Philippine Standard Time, it's 8:55. Ga-turn over naman ko mo sa amon sa iyang flagship station sa DZRB sa Metro Manila. Kag bantayan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos nga nag-abot ini from iya sa nga biyahe sa bahin sang India. 5-day nga pagbiyahe sang Presidente sa bahin sang India, mga kabyanan. Subong dili naman siya sa bahin sang pungsod. Hindi mapunggan Bantayan ang iya sining mga aktibidad, mga kabyanan, kag ang resulta sang iya sining pagbiyahe down India. matakugang Mga partner ko sa technical side sa studio, Alan Defante, sa bahin sang transmitter, Rochelle Jones Hotahero. ang dugan ko inda. Salamat gid sa mga nagdulong sa aton sa mga report, mga kabyanan, Miriam Grace Elenieta, kag JP Hervas. Pareho nga oras, boss, ang inyong naman alagad sa sining programa, regular anchor, Janelle Baclay, inyo na mapatian, mga kabyanan. Kung mga walay kabulay. Kag ginambitar naman ko mo nga magtutok man sa sunod nga program, ang balita, isyu kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Kag ang alas 10, ang Radio Journal, programa sa inyo alagad, nag-silo na kita no, sa amoy ng slot, mga kabyanan. Later on, ang Bantay Banwa will be aired at 2 o'clock p.m. And also, ang Balita Sosyal, same time, alauna, tugtog alas 2 sa hapon. Ang last local program is ang Headliners Boss. Thank you very much, mga kabyanan. Sa ngalan ni Janelle Baclay, ang inyong alagad, Bing Pabiona, Pilipinas, maayong aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila. That during the SONA, I made At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo